Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Oh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. De Leon, kaya rito. De Leon. Ito ka, pull a chair. Ay, happy holidays. Gusto ko yung sombrero mo. Para kang si Palos. Batang 80s talaga to. Anyway, thank you, ladies and gentlemen, to our friends in the media for a short notice. And I know you should be enjoying your holiday today, but as you all know, the city government of Manila should and will continue to catch up to the challenges of our city, especially in protecting lives and property. As you all know, maraming salamat ulit sa ating mga netizen na patuloy na naging vigilant, no, sa R10. Ako naman ay nagpapasalamat kay General Abad at kay Colonel De Leon at sa kanyang team, the men and women uniformed personnel of Precinct 1 na hindi pa sumusuko. Hindi pa sumusuko sa kakulitan ng ilan. Although paano na sila, no? Paunti ng paunti. But whether isa, dalawa, tatlo, apat, isang dosenang insidente, we will not stop. We made a commitment to the people of Manila, and they deserve better things from their government. So, we'd like to inform you, merong isang insidente na naman. Siguro akala niya kahit hating gabi, pwede siyang makalusot. Ito yung mga tulongges na to. Yan. Sige. Ayan. Pinagpapasalamat naman namin sa mga netizen na naglalakas ang loob na mag-upload ng mga pusakal o gawain ng mga pusakal sa Maynila. Again, today, we would like to present to you the properly identified by visual evidence sa mga CCTV ng sasakyan, cameras ng sasakyan. Itong si Eusebio Pacifico Dulisin. Ayan. Kala nyo taga-Caloocan ka pa? Dumayo ka pa rito, walang yaka. Konyatang kita Taga-Hapilan ka nakatira. Hindi ba kayo nanonood ng Facebook? Gusto nyo lang subukan. Hindi nyo ba nababalitaan na yung mga kasama nyo nahuhuli na? At Mark Loren Montibon Layub. Parehong taga 105, Aroma. Itong mga matitigas na ulo mga batang to, akala nila Wild Wild West ang R10. 2003, di 22 anyos ka. Brad, 22 ka. Ikaw, 24. Anong tinitira nyo? Katol? Kasi nakakasira ng ulo yung katol. Hindi mo naiintindihan kung tama ginagawa. Anyway, these two personalities, based on evidence given to us, was apprehended by Precinct 1 through the leadership of Colonel De Leon. And again, we will continue to pursue. They were charged and others
were already charged. Now, before they were charged before the prosecutor's office. But let me take this opportunity. No? Meron akong isang naiisip at naiisip din to ni Colonel De Leon. Yung nananawagan ako, magbayanihan tayo. Alam niyo nung araw, nung bata ko, pag ang taxi driver hino-hold up, nagpa-flash siya ng headlight trying to get attention or help. No? At marami nang huli dyan sa Arten, yung bata ko. Kasi katakot-takot ang hold upan dyan nung araw, saka hijacking nung araw. No? Now, nananawagan ako sa mga truck driver o sino man, no? Sino man na nagmamaneho ng mga sakyan traversing Arten. Baka kung po pwede, pag may ganitong insidente, kasi may police mobile naman tayo. Naka-station na doon yung mga mobile. Nag-iikot yun around the clock. No? Nananawagan kami sa mga driver, kapag may nakikita kayong insidente na ganito, magbusina kayo sabay-sabay. Magawa tayo ng to call the attention of everyone. No? Kumbaga, tulong-tulong na tayo. The least thing that you can do is to create noise and attract and get the attention of our enforcement unit who is nearby. Meron kaming Don Bosco. Meron kami doon sa boundary. At saka of course yung uno, yung mobile din, ando doon. So kung po pwede. Plus again, kung kayo may nabibidyoan, padala nyo kagad sa amin, itag nyo kami. Tapos, pangatlo, doon sa mga, para may additional na cargo itong mga to, yung mga biktima, although yung iba nakinig na, no? Na mga trackers, huwag kayo matakot, mag-file kayo ng complaint. Habang nandito ako sa lungsod ng Maynila, we will not stop apprehending these people. Baka naman na kung po pwede, bigyan nyo rin ng oras yung effort ng police apprehending these individuals na kayo ay humarap upang maging complainant. Total, kayo naman ay biktima. Huwag nyo nang ikipit balikat. Hindi natin ito mariresolba. While it is true that we will not stop until they stop. No? But hindi naman kami titigil. Kaya lang mas maganda kasi pagka yung mga nabibiktima ay tinutuluyan din tong mga suspect. So, yan ang update natin dito sa bagong-bago, fresh na fresh. Gustong sumubok at gustong sumikat na mga individual na hindi pa yata nakakapanood ng Facebook na July 1, 2025, may bago ng mayor sa Maynila. Baka kalalala kasi dati pa rin. So I'm just saying, mananawagan ako ulit. Sa mga Tolongges, huwag nyo nang subukin. Talagang hihimas kayo ng rehas dito sa Maynila. We will not stop. Karapatan ng taong bayan sa lungsod ng Maynila, ng mamamayan, at ng taong bayan, hello, PLDT? Para, punanarya oro ata yan Sa iyo yata yan Walang yakapat. Ulitin ko, nananawagan ako sa mga Tolongges, sa mga Pusakal, huwag na kayo sumubok sa Maynila. Karapatan ng taong bayan na naninirahan sa lungsod ng Maynila na magkaroon ng kapanatagan sa pamumuhay. Karapatan ng taong bayan na dumadako sa lungsod ng Maynila na sila'y kapag lalandasin nila ang mga kalsada ng lungsod ng Maynila ay ligtas silang makatatawid o makadadaan. And that
is our commitment to the people of Manila and to those who are traversing the city. So thank you for your time. Meron ba kayong tanong? Meron sir, si Salima. Ayan. Hi sir, Salima Refran, GMA7. Sure. Sir, for the record, ano po ba talaga yung nakuha mula dun sa truck? Gaano karami? And then also sir, if you could give a soundbite, gaano po ba kalaganap yung mga insidente ng jumper boys o bagang boys nga po dyan sa Mel Lopez Boulevard? Yung R10 Boulevard. Nung nagdaang panahon, na Senado pa nga yan eh. Kasi nung first term ko, naubos lahat yan. Nung nawala ko, nagbalikan. At in fact, if I may recall, if I may remind each and every one of you, na even the Senate took notice of the situation ng past admin. But now, kung gaano kadalas ngayon, panaka-naka. Hindi katulad ng nakaraang taon na parang Wild Wild West. Now, despite of panaka-nakang insidente, hindi naman kami titigil na sila'y papanagutin sa mata ng batas. Until magtinuan yung mga tolongges na gustong sumubok sa arte. Sa susunod niyan, baka mamaya ma-aksidente na sila. You'll never know. Maraming truck yan, maraming mamaya patulan din sila ng mga driver. I hope the drivers and painante, wag niyong ilagay sa inyong kamay ang batas. Hayaan ninyo na trabahuin ng pulis ang kanilang trabaho. Sir, ano talaga yung kinuha? Yung ano? Ano yun? Roll na alambre, sir. Ano yun eh? Yung... Sige, kwento mo nga. Dali. Yung roll. Ito yung video. O nga pala, pwede nyo ba i-share sa kanila yung video for their official ano? Ha? EJ, padala nyo sila lahat. Mami nakuha yung dalawang rolyo ng alambre na doon sa video, dalawang video yun mami. So, yung isang nakita doon. Ito. Tapos, nung na-apprehend namin, yan po sa may... Yun. Yun. O, magkano man nabenta? Gano'n na benta? 200. O, 200. O, kapalit, hoyo. Pero, kung naibenta niya 200, sa may-ari ng negosyo at sa pahinante na kawawa naman at saka driver, kakargo sa kanila yon for 200 pesos. Sa kanila. Easy money. Pero di sa mga may-ari ng negosyo at yung pahinante driver na mananagot. You were raising your hand? Yes. Luisito Santos from DCWP. For the record lang, kailan po nakunan yung video, kailan nangyari? At saka kailan at saan po sila nahuli? Salamat. Yung viral video based on the statement of the suspect, 10:15 ng August 19, yung nangyari yung insidente. And August 20, nahuli na rin sila doon sa road 10 pa rin. Kasi hindi nila nakita yung viral videos, but then, yung mga operatiba natin, hinahanap na namin sila at doon pa rin sila sa road 10. They are planning to attack again. Sir, Colonel, anong background dito ng dalawang suspect ito? Dati na ba mga tirador ito o mga first timer lang dito sa Mel Lopez Boulevard? Good question. Based on our records, ito yung mga tinuturo dun sa Barangay 105, yung mga jumper boys dati na hindi natutukan ng City of Government ng Manila, na hindi na holy, ngayon na natsambahan na sila. Kaya mismo, sa pakikipagtulungan ng mga tao sa Tondo, especially dyan sa Road 10, kaya sila na rin ang nagturo dito kung saan sila pumapwesto dyan sa Road 10, kaya nahuli na natin kapulisan. Okay. Thank you po, Colonel. Any questions? Ano ba? Okay na? Wala na? Okay na, boss. Palos. Oh, pa. Gusto ko yung baka naman, baka may kapatid yan. Boss, kayong dalawa. Hindi naman ikaw ang leader nito mga to. Hindi, tanong ko sa dalawa. Kasi sa kanyang grupo yan eh. Bawat barangay ng mga kabatch nyo, di ba? Meron pa ba na nakakasama kayo
nasa tingin nyo, tumitira pa rin ang ganyan. Hindi pa rin kunwari, dalawa kayo, napitas kayo eh. Papalamig, susunod, sakit ang ulo ni Station Commander. Meron pa ba mga tropa to? Honest lang, baka magsabihan na ng Marami pa ba ako sa akin? meron pa. Hindi, pagkakataon nyo ito, panawagan nyo sa tropa nyo, tama na yan. Wala na po eh. Wala. Oh, Wala na po. di ba kayo mananawagan sa tropa ninyo? Ano ang panawagan nyo sa tropa nyo? Nandun po sila lahat sa presinto ko dito. Ayan ang isa. Nagkita-kita kayo sa Hoyo. At least magbabarkada sila. Sa ano po, sa bandang permanent tsaka sa parang 105 din yun. Hindi, katuparan, ano yun? 101. 101. ano namin tropa po. Hindi nyo tropa. Hindi po, ano ba yung So, napupuno na yung ano. Hindi ba kayo nanlalaban sa pulis? Ha? Hindi naman. Ako, maswerte kayo, bagong ano na ngayon. Kung nagkataon talaga, hindi, ang babata, nanghihinayang ako. I mean, come to think of it, 200 pesos. Ngayon, makikita-kita kayo ng tropa. Na-miss mo pala sila. Anyway, just trying to light up, but we are serious about this. Kala nyo, holiday sige, subok lang kayo. Call. Yes, please. Pwede mo. Sir, dun sa atin po mga suspect. Go ahead. Bilang karapatan niyo po, Yan. paliwanag yung inyong sarili. Bakit niyo po ito nagawa? Ano po yung dahilan? At matagal niyo na po ba itong ginagawa? Good question. Hindi ako po ano eh. Ngayon ko lang po nagawa yung kasi wala akong pangkain. Galing po kasi ang nabotas yung po nagtrabaho sa akin. At doon taon po ako nawala sa Medellin. Ayun lang ginawa. Opo. Si Kuya, okay. Dinaya ko lang po sa kanila yun. Sa kanila po, ginaya ko lang po. Kasi may family problem ako sa akin diyan. Ngayon lang ginawa. Gabi, ang dami nyo ron eh. Kaya mga kabataan, alam niyo, ito, papayo ko lang sa mga kabataang nanonood. Ang katotohanan ng buhay, hindi tayo makakapamili ng magulang, kapatid, o mga kaanak. Yan ang katotohanan. Hindi mo yan mapipili. Pero sa kabilang banda, tayong mga mamamayan o tao ay kaya nating mamili ng uri ng ating kakaibiganin. You have a chance to choose. Pwede kayo makapamili ng kaibigan. Hindi kayo makapamili ng magulang, pwede kayo makapamili ng kaibigan. Pag ang kaibigan ninyo ilalagay kayo sa kalugmukan, bakit pa kayo nagsasama-sama? Bakit ka makikisama? Tingin ko kasi minsan, ma'am, ano yan eh, yung, alam mo yung ayaan, halika, tira, damay-damay na. Tira tayo, biyahe ta. Actually, mas maganda yung word na ginagamit namin dyan nung araw. Yung mga kababata ko na nakita. Halika, biyahe tayo. Ayun yun, akit na sa estribo, dadala ng Tres Cantos, 29, mamemerwisyo ng kapwa pobre. Ganyan yan eh. Barka-barkada. Ako, payo ko sa mga batang nanonood, mamili kayo ng inyong kakaibiganin. Dahil baka mapariwara kayo. Mahal kayo ng mga magulang ninyo. Walang magulang na mag-iisip ng masama laban sa kanyang anak. Pero ang kaibigan, pwede ninyong mapili. Mag-ingat kayo. Have a safe day. Good luck. Yes. 2 questions lang to. Sure. Mayor, magandang hapon po ulit. Kanina napanood po namin yung Facebook live niyo na galit na galit. Parang hindi yung maze ko yung nakita namin kanina. Parang meron kayo in-inspection na isang construction site.
Yes. At ipinakandado nyo, pinakukumpis kayong mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong proyekto ng isang congressman? Ang initial, kasi magpapatayo kami ng bagong library. Nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. Paano nangyaring nag-iba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga bakal? Pag-aari yun ng lungsod may pananagutan pa yun sa CGSO tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. Ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Di ba? Inamin na nila Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. Ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, inaaprobahan naman namin In fact, I'm gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara? Gagawin ng DPWH o humingi ng permiso sa amin o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. Anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. Now, I'm calling the attention, and you tell him this. Lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Totoo, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya?
Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina, naawa ako doon sa mga matatanda. Biri mo, alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor. Nino? Ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya ngayon, nilock namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. You tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. Sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He's a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ko. Kaya ako talaga, basta ako, poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga-Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong no heart loss ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by Local Chief Executive. Tapos ang usapan. Ayun po ang tugong ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Okay na po, boss. Thank you guys. Okay, thank you. Thank you.